doon, tingnan niyo kung gaano kabuti o kabiyaya ang Diyos. Okay. Pakibasa, Roma 10:9 and 10. Kung ipapahayag ng iyong bibig, si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, 10. Sige, na sige. siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Okay. Papahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Okay. Hindi ko confess na ng kanyang bibig at siya ay naliligtas. Bakit? Kasi nga, tayo, nung siya'y sumampalataya sa kanyang puso, amen, itinuring siya ng Diyos ngayon na matuwid dahil sa pananampalataya. Amen. Hindi sa pamamagitan ng kautusan na sinasabi niya kanina dito sa ating binasa. Hindi sa pamamagitan ng kautusan, tayo po ay naligtas. Amen? Ipapaliwanag ngayon ni Apostol Pablo kung paano maliligtas ang tao. Pagdating po dito, sabi niya sa pagsampalataya sa puso, naliligtas ang tao. Amen po ba? Amen. Kaya kailangan nating sumampalataya, yun yung solution. Okay, pagdating po dito sa verse 21, yung Romans chapter 3, ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngayon nahayag na, ibig sabihin, naipakamon. Ipapakita na ngayon kung paano magiging matuwid. Di ba sabi niya kanina, sa binasa natin, awan na lintag uray may sa. Amen po ba? Sabi niya kanina, ibig sabihin, walang perfect na tao, wala ni isang wala, sabi niya dito. Okay, ngayon pagdating sa verse 21, ngunit ngayon nahayag na kung paano, ibig sabihin, meron ng solution, na paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Sino gumagawa ng matuwid? Sino ang gumagawa nito? Tao o ang Diyos? Ang Diyos. Tao ang Diyos. Sino gumagawa ng matuwid? Ang Diyos. Ngayon kapag ang tao lalapit sa Diyos, magiging matuwid siya kasi sumasampalataya siya. Hindi sa pamagitan ng tao, tayo ay nagiging matuwid sa ating kakayanan o abilidad o magaling ako, nag-aral ako sa ganito, kaya ako matuwid ngayon. Hindi po. Dahil ang tao lumalapit sa Diyos. At kapag lalapit ang tao sa Diyos, nagiging matuwid. Amen po ba? Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi magiging matuwid ang tao sa kautusan o sa mga law. Okay. Bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo. Nagiging matuwid ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tama, kay Kristo Jesus. Na siyang okay? Hallelujah. Walang pagkakaiba ang mga tao. Okay, hallelujah. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya pagdating sa verse 23, nababanggit lagi nababanggit ito sa mga simbahan, sa mga churches, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi kailanman maabot ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos kung siya po ay under ng kasalanan. Sa ilalim siya ng kasalanan. Amen? Maaabot lang ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos na kapag siya po ay sumasampalataya na kay Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hindi sa mga mga doktrina, sa mga reliyon, nakakilala mo, na ang galing magturo, mga kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya talaga. Pag sinabing pananampalataya, isinasagawa mo yun. Amen? Yung pinaniniwalaan mo, isinasagawa mo. Ulitin ko po ulit. Yung pinapaniwalaan mo ay isinasagawa mo. Ina-actionan mo. Amen po ba? Yun yung pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya sabi pa ng ibang talata dito sa Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Sumasampalataya. Yun ang pananampalataya niya. Amen po ba? Amen. Yun ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, yun yung mahal niya. Kaya, ayun yung kayamanan niya. Kaya,